Anyways, mga Mike Don friends, mga kasama natin ng ibang guest naman, Mike Don Mencho, ha? Oo, Iba naman. Ha? Iba na to. Iba na naman guest sa atin mga Mike Don friends. Mga kasama natin ngayong gabi ang entrepreneur mga Mike Don friends, ha? Negosyante, business-minded, something like that, Mike Don Mencho. Business-minded. Oh, mga kasama natin live sa Mike Don Sabado Night Talk, Miss Salvacion Paparon. Hello, good evening. Magandang gabi Yes, po. magandang gabi. Oo, and welcome po sa programang Mike Dom Sabado Night Talk. Kasama mo si Mike Dom Gilbert at saka si Mike Dom Mencho. Ayan, okay. Thank you. Thank you so much for having me tonight. All right. And anyways, how's your weekend, Miss Salvacion? Kumusta ang weekend natin ngayon? Yes. Well, so far, this weekend, medyo hindi busy kasi kakalabas ko lang ng hospital. So, pahinga lang muna tayo sa bahay. Aba, But for the rest of the days, kumbaga. medyo ano ba? Sobrang busy. Medyo, bakit na hospital? May karamdaman ba? Well, sa sobrang init siguro, kaya nag-spike yung BP. So, kailangan lang siyang i-monitor. Okay. Pero ngayon ayos na, okay naman. Opo. So, Ayos under naman. medication naman na. Alright, okay. Siguro masyadong busy sa trabaho. Kaya medyo na kailangan magpahinga rin minsan, Miss Salvacion, di ba? Opo. Well, you can call me Salve. Okay, salve. Alright. Salve. Kasi Okay. mahaba na yung salvation eh. Oo nga eh. Baka lalo tayong, baka maliligtas tayo ng Panginoon yan talaga eh. Oo nga, salve. Okay. Anyway, so paano nagsimula ang business ni Salve? Yes. For Sheehan Roll Up Their Construction Services, nag-start kami in 2018. Bali, asawa ko at dalawang kapatid niya, doon kami nag-start kumbaga. So, sila sa operation, ako naman ako yung ng client, suppliers, and all. So, kumbaga, pumula din sa hanggang sa delivery ng project. Sila, kumbaga, nag-i-execute on the client side. Tapos, well, meron din pala akong focus ng business ng glass. So, sa Alumrich Glass Specialist Corporation. So, focus naman namin dyan is more on glass works. So, mga fixed wall, glass doors, windows, modular cabinets, mga ganon. Tsaka mga walk-in closets. Yun naman ang siniserve namin dyan. Alright, so may dalawang businesses ka na ngayon. Opo. So, Alright. roll up at saka doon sa glass. Pero dati before ka naging entrepreneur, dumaan ka ba? Naging empleyado ka ba dati sa mga big companies ganon? Opo, kasi nag-BPO ako from 2008 until 2015. Tapos nag-HR naman 2015 hanggang 2023. Nag-focus ako ng 100% sa business on April 2023 kasi parang hindi na kinakaya ng schedule yung maghahagil ka ng meetings tapos may trabaho ka, hindi na kinakaya kaya nag-focus na lang ako sa business. 2023. Doon nag-start kami ng 2018. So after 5 years pa kumbaga talaga ako nag-focus sa business. Sabi nila Miss Salve, pag empleyado ka lang, hindi ka daw aabot sa yung mga pangarap mo maging maging mayaman, umasenso ang buhay. Hindi ka asenso daw. Pag simpleng empleyado lang. Dapat siguro, ang sabi nila, kung gusto mong kumita ng medyo malaki-laki, mag-business ka. Tama ba yan? Correct ba yung Miss Salve? Ganun? Kung empleyado ka, hanggang upa ka lang lahat. Well, depende naman kasi naniniwala ako doon na kapag maliit naman ang kita na pagkakasya, tapos pag malaki naman, malaki din yung expenses. So, depende talaga sa tao kung paano niya i-alat yung pera, yung kita niya. Meron namang empleyado na yung mayaman. So, meron namang businessman na nagda-down. So, depende. Hindi naman lahat ng nagbi-business is successful. Depende talaga sa tao yung pagkaroon mo ng maraming pera. Pero paano mo naisipan na magka-business ng ganito? Nakita mo para may inspiration? Sinong naging inspirasyon mo sa pagtatayo ng mga businesses? Ganon.
Kasi yung asawa ko na laborer ng isang contractor. Tapos parang hindi maganda kasi gawa ng parang overused. Oh, sorry sa term. Overused sila tapos konti lang yung kita. Oo. Yung konti yung budget, I mean. So Mm. sabi ko alam niyo naman na kung paano gawin. Why not magtayo na lang tayo, ako yung mangungontrata, tapos kayo mag-i-execute. Doon siya nag-start. Tapos yung asawa ko naman ang layo ng background sa business namin, same as mine. So, kailangan mo lang talaga siya aralin mga lahat para, kumbaga, ma-master ko anong business na pinapasok. Pag-aaralan pa rin. Oo, hindi ano yan eh. Hindi yan parang Kasi ano lang. Kasi yung business, pinag-aaralan talaga yan eh. Correct. Hindi yan talagang Yung sugod-sugod lang agad. yan yung pag-aaral na actual na ina-apply mo. Kaya hindi ako naniniwala kaning Maglum Gilbert na yung sa pag-aaral hindi ka mayayaman. Kasi sa business mag-aaral ka rin eh. Okay. Parang inaaralan mo rin yung para sa Exactly. so parang iba talagang mahirap ang business. Baka feeling nila madali, pero mahirap siya. Oo, mahirap yung business. Lalo na't marami kang kakompetensya. So talagang Alright. yung unang business mo, ma'am, kung hindi ko nagkakamali, no? Roll up, roll down. Yun, tama ba yun? Roll up door. Roll up door. Services. Bakit naisip nyo na roll up door na gawing business? Kasi security kasi siya eh. Habang mayroong commercial establishments, habang mayroong din mga tindahan para sa mga homeowners, kailangan nila yun. Kasi hindi naman sapat lang meron kang CCTV and all. Kailangan mo yung roll-up doors kasi yun talaga ang security ng establishment. Opo, even sa loob ng malls. Tenants. So, kailangan nila. Pwede ako magpagawa ng roll-up sa boarding house ko? Social naman ang boarding house mo, Magdumensyo, may roll up. Para secure naman. Safe na safe. Meron kami mga clients na yung garage nila naka-roll up. Tama. Pwede naman yung mga ganun. Kasi maraming business ngayon eh. May talagang maghahanap sila ng roll-up na door o safe door, yung ganon. Talagang mabuting gawing yun. Business. Siguro may kandado rin. No? Nag-ano din kayo ng mga kandado? May lock. May lock na yun, Magdumensyo. May libreng lock na yun. Kompleto na. Opo. So sa business niyo, Miss Salve, ano yung mga pinakaunang challenges na naranasan ninyo sa negosyo niyo sa business? Well, may talaga din na mali, meron din namang mahirap i-deal. Ako kasi madali i-deal ng company sa homeowner. Tapos sa companies, syempre yung billing, hindi nasusunod yung terms na 30 days, umaabot ng 60, 90, hanggang nagiging 180 days na, yun lang naman ang struggle. Pero kumbaga sa multinational companies naman, tuloy-tuloy ang project. So, Tuloy-tuloy pa rin. hindi nawawala ng gawa habang hawak mo yung isang company. Opo. Unless sa owners naman, though cash payment siya, yun ang kanyang pro, yung cons naman doon is isahan lang. Wala nang kasunod, kumbaga. One time lang. Alright. So, walang sustainability. Maraming mga nakikinig ngayon ng mga gusto mag-put up ng business. Ano ang mga pinakamahalagang strategy na pwedeng maibigay mo sa mga listeners, sa mga viewers para maging matagumpay ang negosyo nila? Yes, kailangan nilang aralin muna kung anong gusto nilang business na papasukin. So, aralin nila yung market, anong target market nila, kasunod nun, suppliers. Saan ka kukuha, kung services man yan, kung goods man yan, saan mo kukunin. And then, kapag meron ka ng clients, syempre, saan na yung manpower mo, andun na equipments, kumbaga andun din po yung capital and all. Alright. And paano ba magsimula ng business kahit yung capital is lang? Medyo maliit lang. Palagay natin siguro 5,000, ganun.
Well, ako nag-start. Yung kumbaga puhunan namin is 2.5. Bumili Ba? ko isang 2.5? Grabe yan. yung asawa ko. Oo. 2.5 lang? Mm. Pangbayad ko na sa boarding house yan eh. Mm. 2.5, makakaano ka na? 2.5? So, maganda yun, Magdomencio. Pasimula lang muna, di ba? Mag-start ka sa medyo mababa Oo. para at least kung hindi siya magiging successful, hindi masyadong masakit, di ba? Oo. Di kaya ng pag-ibig. Ano? Masakit Di kaya- minsan. Di ba sakit yung bagsak? Oo. Tapos bag- nagre-rent kami. Kapag kailangan namin nag-rent mo na Mm. kasi for them kung tani na sa mag-rent, Mm. Oo. kailangan Parang putol-putol. Medyo may Teka lang muna, ma'am, no? mm, Medyo na ano yung signal. nawawala Nawawala yung oo. signal. Sayang naman, may pa-advise tayo kung paano simula. Gusto mo mag-business Oo, din, gusto- Magdomencio? Oo, parang gusto ko mag-business pero hindi ko alam anong. 2.5 lang pala, pwede ka na makasimula ng business. Ilang years na ako nagto-2.5 sa boarding house ko eh. Oo. Binibigay mo pa doon sa ex mo? Hindi, wala na. Wala naman. Ano ko na yan, malaki na ang ano ko eh. Mm. Malaki nang naipon ko sa ano. Oo. So, pwedeng mag-start sa maliit na halagang Magdomencio Oo. bago mo simulan sa ano. Yung bago kang kung medyo umasenso yung 2.5, maging 5,000 next. Oo, Ganun. 5,000. Ganun ang paraan. So, Okay. Di ba, Miss Salve? Mm. po, maging resourceful lang na sa umpisa kasi Oo. hindi talaga one big labas na doon para sa business lalo pag inaaral at Mm. trial and error yung first 3 years mo. So, kumbaga wag bagsak na malaking puhunan. Mm. Pero at sa mga Miss Salve, Play safe, kumbaga muna. paano mo hinaharap ang mga kompetisyon sa market ngayon? Lalo na kung may mga parang may kalaban na kayo ng mga same mga products, ganun. Paano nyo ginagawang para tumangkilik pa rin yung mga mga clients ninyo? Kasi talaga yung nasabi ko lagi sa team, quality material, quality of service. Doon kami nagbabangko kasi hindi natatapos yung services ng Shein roll up after turnover. Kasi nag-i-start pa lang siya after ng turnover kasi kunyari mayroong maintenance. So nagbibigay kami warranty for a year. Pag tumawag sila na, ay ma'am, malfunction yung roll up. So dapat within 24 hours, magawa na. Hindi namin pinapatagal ng 38 or 72 hours kasi security ng store. Lalo pag nasa mall. So feeling ko yun lang yung edge namin kaya kami nire-refer din ng mga existing clients namin kasi dahil doon sa after sales na minabangko kumbaga na Shein roll up na iniingatan after sales relationship. Alright. Paano ba yan, ma'am? Pag may siyempre maraming kompetensya, maraming business. Kalaban na rin. At mas makikita mo na umadvance siya. Ang yung roll up niya may face up na, face face sensor. May remote control na, ganun. Tapos automatic pang mag-close and up. Mga ganun. Paano gagayahin mo 'yon? Parang ganun. Well, ang roll-up doors kasi nakadepende sa gusto ni client. Hindi naman natin pwedeng pangunahan kung ano yung scope or ano yung requirement ni client. Yun ang sinusunod. So kung gusto nila ng sensor, katulad sa airport, Terminal 2 and 3, sensor, doon sa mga carousel, so pa-sensor. Pero kapag normal na, manual lang, gusto ni client, yun lang yung afford niya, so manual. Kapag gusto naka-motorized na remote, so depende kung ano ang gusto ni client. Hindi naman natin pwedeng pangunahan kasi bawat kind ng roll-up ay may corresponding prices kumbaga. Habang masyadong automatic or masyadong mateki, medyo mahal din. Pero available sa inyo lahat yan. Mga ganun Yes po. All types Available of naman. roll-up. Meron namang roll up na may escalator. Ganun. Parang Yung carousel lang sa airport, yung paracel. na mga baggage sa baggage claim, 'di ba? Pag open ng carousel, automatic yung naka-automatic 'yon. Pag galaw ng carousel, mag-o-open yung roll-up door.
So talagang sa business, di ba ma'am, parang kinakailangan na nagde-develop ka rin, no? Kasi, Opo. kasi yun na nga, no? Maraming kompetensya. Nagde-develop din yung iba. So, kinakailangan araw-araw ka rin Saka mag-isip open ng to ano ka talaga palagi. Open to changes. Yeah. Saka Dapat open-minded. Dapat advance ka palagi. Dapat open-minded din. Baka nga sa susunod, may roll up na may TV. Oo, mga ganun, oo. Oo. Baka may roll up na rin na yung transparent. Transparent. Oo, di ba? Meron naman talagang transparent. Meron yung talaga? sa malls. Meron. Okay. Meron. Mga sa mga mall, ganun? Opo. Yung polycarbonate. Alright. Polycarbonate. Meron na pala mga high-tech na ngayon mag-dimension. Iba-iba na pala yung mga design ngayon. ng mga- Ngayon may sliding na eh. Sliding, sensor. Pwede na. Lahat na. Oo. Yung sliding naman, accordion naman tawag doon. Yung gusto ni Magdo Mencho, Salve, roll up daw na pwedeng ilagay sa sasakyan. Mabigat. Mahirap yun, mahirap. Dapat naka-LC ka. Oo nga eh. Oo. So, yan yung mahirap sa business, ano. Dapat talaga. Dapat araw-araw ka mag-isip ng anong bago, ano kayang bago, ano kayang development natin. Anong dapat gawin? Anong dapat gawin. Parang ganun. Talagang nakakapagod Hindi ka pwede din. mag-stagnant kumbaga sa isa lang. Dapat laging... Oo nga. Tama. Kasi yung lesson ng kumpanyang Nokia, may lesson doon eh. Yes po. Kasi nag-stagnant sila sa doon nga mga features. Hindi sila nag-develop. Yun ang nangyari. Hanggang nahabol na ibang mga nahabol sila ng companies. ibang company na ang bilis develop. Okay. Yun, hanggang ayun talagang Kaya nawala sila. talagang lesson learned yun eh. Okay. Siguro depende na rin sa kanila kung ayaw nilang So, talagang kinakailangan mo talagang mag-improve, innovate, ganon. So tulad ng sinasabi natin, na roll up na may Kailangan na may refrigerator, ganon. dapat in din sa clients or sa customers para kumbaga yung business mo is hindi natutulog, kailangan in ka rin sa demands. Kumbaga. Dapat may roll up na rin sa bahay na pag ang asawa matagal umuwi, hindi na ipapapasok. Pwede naman yun. Pag Pwede na rin, naka-motorized, lock mo lang. Hindi talaga siya makapasok kahit kailan. Lock mo Bawal. yung remote. Parang outside the Colombo na ba? Outside Ganun. the Colombo na. Baka may Colombo na rin na roll up eh. Pero sa business ba ninyo, Miss Salve, naranasan nyo bang minsan parang may nalugi kayo, ganun? Oo. Normal naman yun. Sa isang normal. negosyo, hindi naman lahat, kumbaga, laging panalo. That's normal. Tapos, di bawi ka na sa sunod. Sa dami-dami namang projects dyan. Kumbaga, hindi mo naman lahat ma-win. So, kung kunyari, actually, maglulose ka in terms of money. Pero magigain ka in terms of experience and lessons. Kasi, hindi ko na pala pwede ulitin yung ganito. So, next project mo, mag-iba ka na kasi, kumbaga, nag-lose ka ng ilang thousands dito. Dapat sa sunod ganito na. Pero Meron, naglo-lose ka ng pera, pero nagle-learn ka, so nag-grow ka. Gaining pa yung experience. pero dapat ang gusto mong business, Miss Salve, yung gusto mong, yung hilig mo talaga, di ba? Para at least pag yun ang hilig mong business, parang May madali lang sa'yo May passion gawin. yun eh. Apo. Talagang, Well, kami ng asawa ko kapag hindi available yung mga tao kasi kami 'di ba maintenance so 24/7. So minsan pag binigay mo na yung holidays, so saka may biglang nasira sa mall, so 'di ba kakahiya naman bawiin holiday nila, 'di ba? So kami gumagawa, kami ng asawa ko. Kayo ang naggagawa? Aba, pwede pala silang gumawa, mag-dimension ng mga nasira, mga nasisirang roll up. Oo nga. Dahil sa experience Kapag wala kang choice talaga, kailangan mong gumawa. Basta, kaya dapat yung business mo, may alam ka, kahit at least a little of everything, kumbaga. Correct. Alam mo ang negosyo mo, para pag walang tao, kayo yung gagawa. Paano paano yung mga
yung pakikipag deal ninyo sa mga empleyado, Oo. medyo strict ba Yan or yung ano eh. or medyo Yan sakto yung lang? mahirap yan eh. Yung pagdidil. Ako kasi yung mga employees ko kasi, I treat them as a family. Oo. Tropa nga eh. Tropa lang, oo. Kumbaga, Inuman. sa akin. Pero yung husband ko medyo siya eh. Hindi. Paro- Yung asawa ko medyo black and white talaga siya. Black and white siya. Parokya lang, parokya. Ako lang yung masyadong lenient. Oo, Ah. ako yung lenient, siya naman yung strict. Ah. So combination, kumbaga. Mas maganda yon, may strict, medyo may lenient, mga ganun. At least balance, di ba? Balance. Balance. Minsan kasi hindi may naiiwasan yung mga empleyadong medyo matigas ang ulo, nalilate sa trabaho, mga ganun. Di ba, Miss Alvin, no? Hindi pa nga nagsisimula, nagsisiin na. Pag may ganun kasi, sinasalo ko. Pero di ba kayo yung Ganun parang ako kumbaga yung kakampi sa employee. kasi minsan pag tinatanggal agad pag medyo matigas ang ulo, nalilate sa trabaho, yun ang di nyo ginagawa. Nyo, parang mahaba ang pasensya. Hindi naman, hindi ko naman ugali ang magtanggal. Maliban lang talaga siguro kapag sobra-sobra. Pero hindi ko naman ugali magtanggal. Saka ang pasensya ko napakahaba. Kapag negosyante ka, dapat ang patience mo, kumbaga, endless. Correct. Yan. Dapat mahaba ang pasensya mo. Oo. Mahabang pasensya. Kasi sa kahaba ng pasensya mo, nalalaman mo yung, ay, may ano pala dito, may kinakailangan kong gawin. Ito, dapat pag may irita ka na, hindi, tapos na, goodbye. Wala nang Kasi sa 'di ba sa aming construction, so mga lalaki talaga yung empleyado, employees. Wala naman akong babaeng employee, kumbaga ako lang talaga mag-isa. So sari-saring attitude. So kailangan mo talaga siyang i-shoulder kung ano yung attitude ng isa, kung mahigit 20 yung tao mo, mahigit 20 din ang different personalities. So dapat ganon yung mo kumbaga i-absorb para lahat na iintindihan mo, para lahat. So ganun siya, mahirap. Mahirap. Fulfilling naman. Oo nga naman eh. Kailangan mo lang talaga mahabang pasensya. Ayun, kailangan talaga mag-dimension na makisama ka rin sa mga Pasensya. empleyado mo. May perseverance, may ganun, may humble. Hindi yung pwedeng stricto ka na lang lagi, mga ganun. Paano yun? Mahirap. Mahirap yung ganun. Mahirap din palang maging employer. Mahirap po. Mahirap din pala. Mahirap din. Opo. Mas mabuti na siguro empleyado. Oo. Para natin nahihirapan na tayo. Pero Kasi meron ka din. Mahirap talaga mag-dimension. Ang importante lang, kung may mga empleyado kang medyo pasaway, pasensya lang din. Ganun. Lagi. Tama. Anyways, Miss Salve, ano ang sikreto mo para mapanatili ang work-life balance? Time management. Hindi mo napababayaan yung business. Yes, hindi mo napababayaan yung business, hindi mo napababayaan yung family, at may time ka rin sa sarili mo. Hindi lang lahat trabaho. Yeah. Mahirap So, na. dapat balance time management. Correct. Para hindi Balance na. ma-hospital. Para hindi ma-hospital. Oo. Mahirap yun. Balance lang talaga. Kasi sumama ako sa field trip ng mga anak ko. So, sa last na area na pinuntahan, napakainit. So, doon feeling ko nag-spike talaga yung aking So, sobrang busy ko. Sinunod ko pa din yung school activities kumbaga ng mga bata. Mainit lang talaga. Kahit balance lang talaga, Salve, no? Trabaho, then ang health, dapat bantayan din natin. Tama ba yun, ma'am, na pag masyado kang busy sa business, minsan yung anak mo hindi mo na maliles na yung focus mo sa kanya? Magde-lessen yung Well, ako, aminin ko naman talaga, meron yung mga anak ko, merong inaasahan ako na, kumbaga, mag-take over ng pagkukulang ko, kunyari sa school, lalo sa school sa paggawa ng assignments, pagtututor. So, yung admin ko ang gumagawa noon. Tapos, yung bunso ko, yung magdadala sa kanya sa school, yung tita niya. Kasi ako,
pag 8 pa lang alis na, uwi din ako gabi, minsan madaling araw, kasi minsan dumidiretso ako sa site. So yung ganon. Parang, pero binibigyan ko talaga ng time. Kunyari, kailangan nila sa school yung parents, ako mismo. Kunyari, like family day, yung ganyan, mga field trip and all, kailangan, andun kami. So, Alright. parang napupunta ka lang sa kung may guidance counselor na. Pupunta. O kaya may GPT meeting. Hindi nga ako nakaka-attend yung meetings eh. Hindi rin to dahil sa kabisi. Busy. Anyways, may salve. Ba, may gusto kang pasalamatan o i-shout out this evening? Yes. Thank you so much, La Visual Corporation, sa mga ganitong opportunities na laging binibigay sa iyong kindness, kumbaga. Sobrang bait ni Miss Daling. And then sa Sheehan Roll Up team, at saka sa team namin sa Alumrich Glass Specialist Corp, kila si Richard, Sir Jason, kila Engineer Mika, thank you sa support, kumbaga. We can do this. Alright. And maraming salamat, Miss Salve, sa pag-guest mo sa Magdom Sabado Night Talk. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Good Okay. night. Thank you Good po. night. Good night. Alright. Ato nakauban mga Magdom friends, si Salvacion. Para short, Salve. Salve. Salve Paparon, mga Magdom friends. Itong guest number 3 may gala sa Magdom Sabado Night Talk.